maliit. Hindi man lang mabanggit yung paring pogi. Puro maliit. Kaya dito ako sa harapan. Mga akala mo naman matangkad ka, Father. Mga nakaraang kabanata. Juan ang ilaw na naghahanda sa pagdating ng mas dakilang ilaw na si Kristo. Sinundan ng family tree ng ating Panginoon. Remember? Pagkatapos, ang isinunod naman ay yung kay San Jose na siya ang piniling maging ama-amahan ng ating Panginoon. At ngayon naman, sa gabing ito, ay yung istorya ni Elizabeth at Zacarias. Tandaan ninyo, matanda na itong mga ito. Si Zacarias ay 80 years old. Elizabeth, 70 years old. Hindi ito chismis. Ito ay talagang ganyan ang naririyan. Ngayon, ano ang ating pagninilay-nilay sa hatid ng mabuting balita? Ganito yan. Ang bawat isa sa atin ay merong mga goals sa buhay, mga minimithi, mga pangarap sa buhay. Merong ang pangarap ay natutupad at karamihan may mga pangarap sa buhay, mga minimithi sa buhay na hindi nagaganap o hindi pa anong tawag doon? Namimit. Hindi pa nangyayari. Halimbawa, sa istoryang ito, isang dalaga medyo nalelate na sa train, ika nga, ng buhay. Lumapit sa pare, hindi ako. Sabi niya sa pare, Father, pagdasal mo naman ako. Takal na ako nagdadasal na makatagpo ng tamang lalaki sa buhay ko. Hanggang ngayon walang nagkakamali. Wala nang nangyayari. Wala. Sabi ng pare, manampalataya ka. Nananampalataya naman ako. Wala naman nangyayari. Sabi nung pare, magnumbena ka. Kanino? Kay St. Jude. Hindi naman ako ganun ka-desperate, no? Desperate cases. O di, magnobena ka kay St. Joseph. Sabi no, ito kaya yun. Ayan, St. Joseph, magnobena ka. Sigurado, garantisado. Pagkatapos nun, pumunta sa tindahan ng mga religious articles ang dalagang iyan. Naghanap ng nobena kay St. Joseph. Nakakita ng nobena, bumili ng nobena. Ang sabi pa niya, teka muna, baka mas maging effective kung bumili na rin ako ng estatwa ni St. Joseph. Naghanap siya ng estatwa, napakalaki. Ayaw po niyan, sobra mahal niyan. Medium, ay, medyo malaki-laki pa rin. Nakakita siya ng small. Ito na lang. Binili niya ang nobena, binili ang estatwang small size St. Joseph. Umuwi at nagsimula na ng kanyang pagdonobena unang araw. Pagkatapos, ikalawang araw. Pagkatapos, ikatlong araw. Sabi niya, St. Joseph, third day na, wala pa nangyayari. Sige ka. Apat na araw, ikalimang araw, ika-anim na araw. Sabi niya, St. Joseph, binabalaan kita. Ay, hindi maganda itong nangyayaring ito. 6 day na wala pa. Ikapitong araw dumating, iniirapan na niya si St. Joseph. Pero patuloy pa rin ang kanyang pagdonobena. Ikawalong araw. Ang sinabi niya kay St. Joseph bago siya pumasok, St. Joseph, last day mo na bukas. Magpakitang gilas ka. Kung hindi, pumasok siya
Kinabukasan, last day, wala pa rin. Hawak-hawak niya ang nobena at sabi, San Jose, last day muna. Nagnobena siya. Walang nangyari. Pero sabi niya, may araw pa naman. Hindi pa tapos yung ikasyam na araw kasi may araw pa eh. Hihintayin kong lumubog ang araw. Oo, palulugitan ko itong St. Joseph na ito. Lumubog ang araw. Yan, wala pa rin siyang namimit. Eto na. Nilapitan niya si St. Joseph yung statue at humahagulo siya. Sabi, nanalig ako sa iyo. Nagtiwala ko. Nagluwer. Ilang araw ko. Ilang wala pa rin. Aba, medyo siguro sa tindi ng kanyang damdaming disappointment, ay nahahawakan ni St. Joseph at hindi niya napigil ang sarili na itapon niya ang estatue ni St. Joseph sa bintana. Sabay ang dili niya, aray! Ayun. May tinama pala. Dumungaw siya. Nako, may nakahandusay doon sa tapat ng kanyang bahay. Dali-dali siyang bumaba. Walang malay yung kawawa lalaki. Tinama sa ulo yung kawawang lalaki. Kinuha ni St. Joseph. Ayan, St. Joseph, naku, lagot ka, nakamatay ka na yata. Gawa mo ng paraan ito. Sa kadadasal niya, dahan-dahang nagmulat ang lalaki. Nakita siya. Abangan ang susunod na kabanata. Ngayon o bukas? Ngayon. Di ko kayo marinig. Ngayon o bukas? Ngayon. Ba't parang doble? Rewind. Ala, St. Joseph, nakapatay ka yata. Dahan-dahang nagmulat ang mga mata ng kawawang lalaking may napakalaking bukol. Nagmulat at mata't nakita itong dalaga. Ako ba'y nasa langit na? Ikaw ba'y isang anghel na napakaganda? Ang sabi ng babae, hindi ako anghel. Ako si Norms. At ang sagot naman ng lalaki, ako naman ay si sabay-sabay. James! Yun ang istorya nitong dalawang ito. Ayun pala. Oo. At sila ay nagkatitigan eye to eye. And the rest is history. Ano ang nakita natin dito? Hindi nawalan ng pag-asa itong si Norms. Patuloy siyang nanalig sa Panginoon. Kahit na medyo nahuhuli na sa panahon. Hindi siya gumib up. Bakit? Sapagkat alam niya, at ito nga ang aral, God is faithful. God is generous. God is merciful. He will not forget to give us the good things that we need. Amen. Palakpakan ang Panginoon. At ito rin ang mensahe ng Ebanghelyo. Tingnan ninyo. Zacarias. Ilang taon na? Elizabeth. Ilan? 17. Tingnan ninyo yan. Mga lolo at lola na. Alam ninyo, sa mga Hudyo, ang hindi magkaanak ay para bang, ang sabi nila, sinumpa ng langit. Sumpa ng Panginoon. Kaya yung mga mag-asawang walang anak, parang mababa ang tingin ng iba. Tingnan ninyo ang kalagayan nitong dalawang ito, Zacarias at Elizabeth. Lolo at lola na, walang anak, malungkot,
Subalit, sa kabila ng pagkukutya ng iba, parusa daw ito. Kahiya-hiya daw itong walang anak sa society nila. Sila ay naging faithful sa Diyos. Maka-Diyos pa rin. Hindi nag-give up sa Panginoon. Hindi nagtampo sa Panginoon. Napakarami sa atin, hindi lamang makuha o hindi agad pakinggan ng Diyos ang kanilang hinihingi. Tampo agad. Ganun ha? Ganun ha? Hindi na ako magdadasal. Hindi mo na makikita ang pagbumukha ko sa simbahan. Ganyan ka pala. Napakababa ng pananampalataya. Ganyan ba kababa ang pananampalataya natin sa Panginoon Diyos? Hindi pa tayo nagtitiwala sa kanyang pagmamahal. Hindi ba natin batid na wala siyang ipagkakait sa atin na ikabubuti natin? At kung hindi man ito ibinibigay, marahil ito hindi para sa atin. Marahil ito'y masama sa atin. Marahil hindi pa napapanahon. At marahil may mas maganda pang darating kaysa sa hinihingi natin. Amen? Maraming hingi ng boyfriend, hingi ng asawa. Ayan. Now na! Ay, di nagkaasawa. Nung binubugbog na, ayaw na! Kunin mo na! Ayan. Magtiwala sa Panginoon. Zacarias and Elizabeth. Patuloy ang kanilang pananalig at pagmamahal sa Diyos sa kabila ng hindi nila pagkakaroon ng anak. Hindi sila nagtampo. Hindi nila tinalikuran ng Panginoon. Patuloy pa rin sila. At yan ang panawagan sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na ebanghelyo. Have good goals in life. Magkaroon daw tayo ng magagandang minimithi sa buhay. Magkaroon tayo ng pangarap sa buhay. Hindi naman habang buhay ang pagsasakripisyo para sa mga mahal sa buhay. Pansamantala lamang ito. Makakaraos din. May panahon para sa iyong pangarap sa buhay. Maaring gusto mong kung ano man yan. Don't give up. Continue to trust in the Lord. Lord, alam ko may plano ka sa akin. Guide me, enlighten me, strengthen me. Help me pursue my dreams. Tulungan mo akong huwag bumigay sa kabila ng mga disappointments at mga challenges sapagkat alam ko na naririyang ka sa aking piling. Alam ko na nariyang ka, nangunguna sa akin bilang aking pastol at hindi mo ako pababayaan. Sacrifice is temporary. May pangarap ka na dapat mong makamtan. Save for your future. Alam ko tayo mga Pilipino, mga kapamilya, lahat ibibigay. Oras na marinig sa cellphone ang mga salitang, anak, sugod, padala agad. Hindi natin matitis. Subalit huwag mong kalilimutan ang iyong sarili. Meron ka ring sariling hinaharap. Darating ang panahon, baka walang mag-aalaga sa iyo. Saan ka pupulutin? Kung hindi ka nag-ipon at naghanda para sa iyong kinabukasan, para maisakatuparan mo ang iyong mga minimithi, ang iyong pangarap, ang iyong goal sa buhay. At isa pa, huwag kayong magagalit sa akin at ako'y nagsasabi ng totoo. Karamihan sa mga OFWs, ini-spoil ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Alam ko yan. Nakikita ko yan. Wala nang ginawa.
kung hindi maghintay ng padala. At pag dumating ang padala, tawag ang mga barkada, inuman, first class na inumin, first class na mga pulutan, parang fiesta araw-araw, hanggang maubos na yung padalang iyan. At tatawag na naman, anak! Do not spoil them. Karamihan hindi na nagtatrabaho. Paupo-upo na lamang, pahiga-higa na lamang, sapagkat may inaasahang anak, may inaasahang kapatid, may inaasahang asawa, na hindi naman nalalaman na nilulustay, sinasayang ang inyong pinagsasakripisyon. Hindi ko nilalahat. Pero nangyayari yan. Asikasuhin ninyo ang inyong sarili. Hindi ko pinagbabawal ang magsakripisyo para sa mga habal sa buhay. Sa tamang pamamaraan na talagang makakatulong at hindi makaka-spoil. Napakarami diyang pinag-aaral, yung pala'y hindi nag-aaral. Binubulsa ang padala na sakripisyo, hirap at sakit. Alam ba nila ang sakripisyong inyong dinadanas? Alam ba nila ang paggising ninyo na maaga at pag-uwi ng late at halos hindi na makatulog sa pagod? Alam ba ninyo, nalalaman ba nila ang paglalait na tinatanggap ng mga OFW at mababang pagtingin? Subalit yan ay tinatanggap alang-alang sa mga mahal sa buhay. Hindi ako nagagalit, nagpapaliwanag lamang. So do not sabotage your dreams. Huwag ninyong sirain ang inyong kinabukasan sa pamamagitan ng infidelity, sa pamamagitan ng extramarital affairs, sa pamamagitan ng relationships na hindi naman okay sa harap ng Panginoon. Huwag ninyong sabotahin ang inyong kinabukasan sa pamamagitan ng dishonesty at hindi kanais-nais na gawain. Remember, you have a future ahead of you, and God wants to help you and guide you to realize your dreams and goals in the future. So, ang masasabi ko, ayon sa ating nabasa, just as Zacarias and Elizabeth, sila'y nanatiling makadiyos at malapit sa Diyos. Ito ang itaga mo sa bato. Manatili kang malapit sa Panginoon Diyos at mananatili siyang malapit sa iyo. Manatili ka sa kanyang guidance, enlightenment, at hindi ka mawawalan ng kanyang lakas, hindi ka mawawalan ng kanyang biyaya, hindi ka mawawalan ng kanyang pagkalinga, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig ngayon at magpasawalang hanggan. Purihin, pasalamatan ang Panginoon.